Ang liwanag ni Kristo ay aliw sa mga tunay, ngunit banta sa mga huwad. Alright mga friend, yan. Sa magandang araw, magandang oras po muli sa ating lahat at muli tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita po ng Panginoon sa pamamagitan ng liwanag ni Kristo through the lens, through the filter of our Lord Jesus Christ. Alright? Ang liwanag ni Kristo ay meron pong dalawang impact sa buhay ng mananampalataya. Okay? Una, positive impact sa mga tunay na tagasunod. Pangalawa, negative impact sa mga huwad o kunwaring tagasunod. At sa mga tunay na tagasunod ni Kristo, ang liwanag para sa kanila, ito ay tahanan. Alright? Ito ay aliw para sa kanila. Sa John chapter 3 verse 21, it says here, John 3:21 But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what they have done has been done in the sight of God. Sabi niya, sino mang nabubuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Alam naman natin mga friend, ang katotohanan walang iba si Kristo, di ba? Si Jesus, ang katotohanan, I am the way, the truth, and the life, sabi niya sa John 14:6. Sa mga tunay na sumusunod sa Kanya, sabi niya ito ay aliw. Ito ay kagalakan sa kanila. Yung ilaw ay kagalakan para sa kanila. Ang tunay na tagasunod, hindi perpekto, pero tapat. Hindi takot masuri. Okay. Sa mga tunay na tagasunod ni Kristo, hindi sila takot na masuri. Hindi sila takot na matanong, ma-question, ma-challenge yung kanilang faith. Alright? Hindi takot na masuri ang kanilang pinanghahawakan, yung kanilang pinaniniwalaan, pinaninindigan, o sinusundan. Kasi nga, alam nila na sila ay tunay na anak. Di ba? Hindi sila impostor, kundi sila ay tunay na anak ng Diyos. Kaya, para sa kanila, ang liwanag ay naglilinis. Ang liwanag ay naggagabay. Ang liwanag ay nag-a-assure. Okay. At ang liwanag ay nagpapatunay na sila'y kay Kristo. So ito yung test natin bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mananampalataya tagasunod ni Kristo, ito yung assurance po natin na tayo ay nasa kalooban ng Amang nasa langit, or kung tayo ay nasa will of the Father, sa kalooban ng Ama, ay wala pong ibang nagpapatunay, nagbibigay sa atin ng assurance, kundi itong liwanag ni Kristo. Alright? So, ano ba itong liwanag ni Kristo? Yung liwanag ni Kristo, ito yung kanyang karakter, yung kanyang buhay, example, yung kanyang puso, yung kanyang pamamaraan, yung kanyang katuruan, yung kanyang kautusan, alright, yung kanyang krus, yung kanyang muling pagkabuhay, yun yung liwanag niya. Yun yung pagka-Jesus niya. Yun yung sinastawag nating Jesusness, alright? Yung quality niya, yung quality ni Jesus, alright? Yung Christ-likeness na ito na ating pong pinag-aaralan, alright? At itinuturo. Kaya, ang liwanag ni Kristo para sa mga tunay na tagasunod, ito ay aliw, alright? Ito ay kagalakan. Ito ay assurance, alright? Ng pagiging anak o anak ng Diyos, o pagiging tunay na sila ay nasa kalooban ng Amang nasa langit. Okay? Itong pangalawang impact naman ng liwanag ni Kristo para sa mga huwad na tagasunod. Okay? Ang mga kunwaring tagasunod, ito ang impact sa kanila. Sa mga kunwaring tagasunod, ang liwanag ay investigador.
Sa mga kunwari na tagasunod, okay, sabi niya, ang liwanag ay investigador. Okay? Ganun ba ang nararamdaman natin mga friend kapag may nagtuturo sa atin ng Christ-likeness, Jesus likeness, or Jesus filter, or Jesus lens? Ito ba ang nararamdaman natin na threat sa atin? Okay? Ito ba ay threat sa atin? Mag-isip-isip po tayo. Kasi nga, kung tayo ay tunay na tagasunod ni Kristo, ang mga bagay na ito, yung Jesus lens, Jesus filter, Jesusness, Christ-likeness, Jesus-likeness, hindi dapat ito banta. Okay? Kundi ito ay aliw sa atin. Dapat aliw ang impact sa atin. Kasi nga, lumalabas yung tunay. Di ba? Pinapalabas nito ang tunay. Tunay na pananampalataya, tunay na pinanghahawakan, tunay na pinaninindigan, tunay na tinatayuan, tunay na sinusundan, kung ito ba ay nakatayo sa bato. Okay? So, walang iba sa ating Panginoon Jesucristo kung ito ba ay nakaangkla sa kanyang puso. Alright? Kaya, sa mga kunwaring tagasunod, ang liwanag ay investigador. Sa John chapter 3 verse 20, everyone who does evil hates the light. So, sabi niya, sino mang gumagawa ng kademonyuhan o kasamaan, sabi niya, ay hate nila. Okay? Ang liwanag, ang ilaw. Bakit? Hindi dahil masama sila sa paningin ng tao, kundi dahil hindi tugma ang loob at labas. So, ito yung sinasabi ng Panginoon na tulad kayo ng nicho, okay, ng pansyon sa Ilocano, ng puntod na puti, malinis sa labas, ngunit sa loob ay puro buto, uod. Kaya, ang liwanag ay naglalantad ng motibo. Okay? Ang liwanag ay nagbubunyag ng pakitang banal. Ang liwanag ay sumisira sa imahe na prinoprotektahan. Okay? Kaya pala, marami ang ayaw sa liwanag kasi nga meron silang prinoprotektahan. Una, yung kanilang imahe, yung kanilang trono, yung kanilang posisyon, yung kanilang control. Alright? Kaya hate nila ang liwanag, hate nila ang Christ-likeness, hate nila ang Jesusness, hate nila ang Jesus filter, hate nila ang Jesus lens kasi nga takot sila na mawalan sila ng control. Takot sila na mawalan sila ng kapangyarihan. Okay? Kaya sila ay kunwaring tagasunod na sa salita, kino-confess nila na sila ay tagasunod ni Kristo. Sa kanilang bibig, sinasambit nila ang pangalan ni Jesus. Sa kanilang bibig, sinasabi nilang sila ay Kristiyano. Sa kanilang bibig, nagwo-worship sila ng hallelujah, praise the Lord. Tumatalon sila sa pangalan, sa presensya ng Panginoon. Ngunit, in actual practice, taliwas yung kanilang ginagawa sa paraan ng Panginoon. Okay? Ano yon? Naglilitis sila, nagde-demote sila, nagpapalaya sila, nagpapaalis sila ng mga taong sa tingin nila ay threat sa kanilang imahe, sa tingin nila ay threat sa kanilang control, sa kanilang authority, sa kanilang posisyon. Kaya pinapalayas nila ang mga tao. Okay? Tinatakwil nila. Ito ay hindi kaparaanan ni Jesus, kundi ito ay paraan ng mga Pariseyo. Kaya ito ang ni-rebuke, alright, kinorek ng Panginoong Jesucristo, itong mga Parisi. Kaya ang liwanag ni Kristo, una ay tumatama ito sa mga Kristiyano, sa ating mga disciples,
sa mga disciples ng Panginoong Hesukristo, sa kanila muna. Ang liwanag na ito ay sa atin una tumatama. Alright, sa ating mga Kristiyano, sa ating mga nagsasabing tagasunod ni Kristo, hindi sa mga pagan, hindi sa mga atheists, hindi sa mga unbelievers, hindi sa mga makasalanan, kundi sa ating mismo na mga nagsasabing tagasunod ni Kristo. Alright? Kaya, mga friend, bilang tagasunod ni Kristo ay hindi tayo dapat matakot na masiyasat ng kanyang liwanag. Alright? Hindi tayo dapat mangamba, mag-alala. Alright? Kapag ang liwanag ni Kristo ay tumatama sa atin. Magalak tayo dahil ang liwanag niya ay siyang nagpapalabas sa tunay. Alright? Nagpapalabas ng tunay sa atin. Kung tunay ba yung ating pong pinanghahawakan, pinaninindigan, tinatayuan, alright, pinaglalaban, sinusundan. Kung ito ba ay naaayon sa kanya pong pamamaraan, sa kanyang karakter, sa kanyang katuruan, sa kanyang puso, sa kanyang kautusan. Alright? Kaya mga friend, inuulit ko, ang liwanag ni Kristo ay merong dalawang impact. Alright? Magkaiba. Una, ang liwanag sa mga tunay na tagasunod ni Kristo, ang liwanag para sa kanila, ito ay aliw. Ito ay kagalakan. Ito ay assurance. Alright? Sa kanila. Ngunit, para sa mga huwad o nagkukunwaring tagasunod ni Kristo, ito ay banta. Ito ay investigador. Alright? Ito ay confusion. Ito ay kung ano-ano pa. Pero sa atin na mga tunay na sumusunod kay Kristo sa pamamaraan ni Kristo ay kagalakan, aliw, assurance, seguridad, security. Alright? Kaya mga friend, magpa-x-ray na tayo. Alright? Or hayaan natin na ang liwanag ni Kristo ang siyang sumiyasat po sa atin. Kaya mga friend, ang liwanag ni Kristo ay importante, mahalaga sa ating mga Kristiyano. Lalo na sa ating mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Alright? Ipadaan natin sa liwanag ni Kristo ang ating mga katuruan, yung ating mga interpretasyon, yung ating mga pagbasa, interpretasyon ng Scripture, yung ating mga pulisiya, yung ating mga pinanghahawakan, pinaninindigan, tinatayuan, ipinaglalaban, ipadaan natin lahat ng yan sa liwanag ni Kristo. Alright? Dahil kung yan ay naaayon sa kanyang puso, kung iyan ay naaayon sa kanyang puso, magsusurvive ang mga yan. Ngunit kung hindi, huwag tayong ma-offend, huwag tayong masasaktan. Okay lang naman ma-offend sa una, masaktan sa una, ngunit huwag tayong manatili doon, kundi tanggapin natin, baguhin natin ang dapat baguhin, tanggalin natin ang dapat tanggalin, at ang iwan natin ay yung mga bagay na naaayon sa liwanag ni Kristo. Alright? So yun mga friend. God bless you and have a nice day.